Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang ngunit hango sa mga paniniwala at kababalaghan na matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino. Layunin nitong magbigay aliw, aral, at kaalaman sa mga mambabasa ukol sa mga alamat at paniniwala sa mga aswang at kulam sa mga liblib na baryo. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Ipinapayo ang pagbasa nito ng may bukas na pag-iisip at pag-unawa sa kultura ng ating mga ninuno. Sa dulo ng isang masukal na daan sa maliit na baryo ng San Rafael, may isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito naninirahan si Aling Perya, isang tahimik na labandera na halos di na lumalabas kundi kung kailan siya maglalabas sa ilog o maghahatid ng malinis na damit sa kanyang mga suki. Hindi mayaman si Aling Perya. Sa katunayan, isa siya sa mga itinuturing na pinakamahirap sa buong baryo. Pero kahit ganito ang kanyang katayuan, hindi siya naging mapagreklamo o mainggitin. Sa araw-araw niyang paglalaba, kasama niya ang kanyang anak na si Lando, isang 8 taong gulang na bata, payat ngunit masigla. Wala nang ibang kamag-anak si Perya. Iniwanan siya ng kanyang asawa 10 taon na ang nakalilipas, kaya't mag-isa niyang itinaguyod si Lando gamit lamang ang lakas ng kanyang katawan at tibay ng kanyang loob. Tahimik sana ang kanilang pamumuhay, ngunit sa isang maliit na baryo, mabilis kumalat ang salita. Ilang ulit nang nabiktima ng tsismis si Aling Perya, na raw ay masyadong tahimik, na hindi mahilig makisama, na palaging may daladalang halamang tuwi mula bundok, at minsan pa raw ay nahuling nakatitig sa buwan ng matagal habang may hawak na puting kandila. Wala namang pruweba, pero sa ganitong lugar, ang tsismis ay mas matalim pa sa itak. Hindi normal yan si Perya, bulong ni Aling Mila, isa sa mga matandang madalas sa tindahan. May kung anong itim sa aura niya. Baka alam mo na. Mangkukulam. Baka nga, sabat ni Aling Biring. Madalas ko siyang makita sa ilog ng madaling araw. Sino bang maglalaban ng ganoon kaga? Lalo na't malamig pa. Pero kahit paanong sabi-sabi, wala naman silang konkretong basehan. Si Aling Perya ay nanatiling masinop sa trabaho, tahimik, at mabait sa kanyang mga suki. Isang araw, dumating sa kanya ang isang malaking laba mula sa pamilya ni Kapitana Rosalinda, ang pinakamataas na babae sa barangay. Bagamat mahirap, tinanggap niya ito dahil alam niyang malaking kita ito para sa pagkain nila ni Lando. Ilang araw ang lumipas matapos niyang ibalik ang mga malinis na damit kay Kapitana, may nangyaring kakaiba. Ang apo ni Kapitana na si Mika, isang batang 7 taong gulang, ay biglang nagkasakit. Hindi ito ordinaryong lagnat. Ayon sa mga nakakita, tila pumuputi ang mata ng bata at naninigas ang katawan kapag sumasapit ang 12:00 ng gabi. Walang makapagsabi kung anong sakit iyon. Dito nagsimula ang mas matinding tsismis. Siguradong kinulam yan, bulalas ni Aling Mila. At sino pa ba ang huling pumasok sa bahay ni Kapitana? Si Perya. Hindi nagtagal, pinatawag si Aling Perya sa barangay hall. Ngunit imbes na kausapin ng maayos, pinagsabihan siya ng masakit. Ikaw lang ang posibleng gumawa nito, sumbat ni Kapitana. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa'yo. Hindi ko akalaing pati apo ko ay gagamitin mo sa iyong karumal-dumal na gawain. Tinangka ni Aling Perya na ipaliwanag ang kanyang panig. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Naglaba lang po ako. Hindi po ako mangkukulam. Ngunit walang nakinig sa kanya. Sa halip, pinalayas siya sa palengke at ipinagbawal na kumuha ng mga labada mula sa mga residente. Unti-unting inalisan siya ng kabuhayan. Maging ang dati niyang mga kaibigan, lumayo na rin sa kanya. Umuwing luhaan si Aling Perya. Sa gabing iyon, habang yakap-yakap si Lando na natutulog, walang tigil ang kanyang pagluha. Sa kabila ng kawalang hustisya, hindi siya makagawa ng kahit anong hakbang. Alam niyang kapag lumaban siya, lalo lang siyang pagbibintangan. Ngunit sa katahimikan ng gabi, may kakaibang hangin na dumaan sa kanilang barong-barong. Isang malamig na simoy na tila may dalang mensahe. At maya-maya, may kumatok sa kanilang pintuan, 3 sunod-sunod na mahihinang katok, na parang hindi gawa ng tao kundi ng isang nilalang na marunong maghintay sa dilim. Sumapit ang umaga pagkatapos ng nakakakilabot na pagkatok sa barong-barong ni Aling Perya. Pagmulat ng kanyang mata, wala siyang inabutang kakaiba, maliban sa isang munting dahon ng kakawate na nakalagay sa harap ng pintuan, isang halamang karaniwang ginagamit ng mga albularyo upang itaboy ang masamang espiritu. Tinitigan niya ito ng matagal. Sino naman ang mag-iwan nito sa akin? Mahina niyang tanong sa sarili.
Hindi niya alam kung babaliwalain ba ito o pagbabatayan ng bagong pangamba. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, lalo nang lumalala ang lagay ni Mika, ang batang apo ni Kapitana Rosalinda. Ayon sa kanyang ina, tuwing alas 12 ng hating gabi ay nagsisimula ang pag-ikot ng mata nito, paggangalit ng mga ngipin, at ang pagdura ng puting bula sa bibig. Dinala na ito sa bayan para ipasuri sa doktor, ngunit wala raw silang nakitang sakit. Walang natural na sanhi ang kondisyon ng bata, wika ng doktor. Parang spiritual ang dahilan. Pagbalik nila sa baryo, lalong tumindi ang paniniwala ng mga tao na may kulam na sangkot. At ang numero unong suspect. Wala nang iba kundi si Aling Perya, ang labanderang itinuturing nilang kakaiba, Denji Lee chismosang tagapaghusga sa ilalim ng malaking punong mangga sa gitna ng baryo, sama-samang nagtipon ang mga matatandang babae. Dala-dala nila ang kani-kanilang mga opinyon, kasama ang mga chismis na pinasingaw ng usok ng kape at tinapay na may margarina. Hindi normal ang nangyayari, panimula ni Aling Mila. Si Perya lang ang may dahilan para gumanti. Hindi ba't halos hindi siya binayaran ng kapitana sa huling laba? Nga, tugon ni Aling Bayring. At hindi ba't narinig ni Mang Sito na may kinakausap daw si Perya gabi-gabi sa ilalim ng puno? Baka kasama niya ang demonyo, singit pa ni Aling Lourdes na tila tuwang-tuwa sa ideya ng pagkakaroon ng kontrabida sa kanilang baryo. Habang sila'y nag-uusap, may biglang dumating na panibagong balita. Ang anak ni Kapitana ay bigla ring nagsuka ng dugo matapos matulog sa kwarto ni Mika. Sa pagkakataong ito, buong baryo na ang naniniwala may kulam sa bahay ng Kapitana. At ang pinaghihinalaan? Hindi na lang chismis, kundi tahasang akusasyon na. Yenis pagharap ni Perya sa galit ng habang namamalansa sa gilid ng kanilang kubo, napansin ni Aling Perya na may mga taong papalapit. Hindi lang isa o dalawa, kundi halos 10 katao, karamihan ay lalaki, may dalang gulok at mga sulo. Perya, sigaw ni Kapitan Ruben. Lumabas ka riyan. Nagulat si Lando. Inay, bakit po sila nandyan? Natatakot ako. Wala kang kasalanan, anak. Huwag kang matakot, bulong niya habang pinapalma ang bata. Lumabas si Perya, nakataas ang 2 kamay. Ano po ba ang kailangan nyo? Hindi ka na makakapagtago, sigaw ng isang babae. Ikaw ang may gawa ng sakit ni Mika. Paanong ako, depensa niya? Naglaba lang po ako. Ni hindi ko nakita ang bata noong araw na yon. Pero hindi na sila nakikinig. Muntik na siyang hilahin palabas ng kanyang bakuran kung hindi lang dumating si Mang Sito, ang matandang tagabantay ng ilog. Walang kasalanan si Perya, sabat nito. May nakita akong kakaiba kagabi, may anino sa bubong nila na hindi tao. Baka kasama niya yon, singit ni Aling Bering. Hindi. Ang nakita ko ay tila aswang, sabay bulong ni Mang Sito. At hindi si Perya ang mukhang kontrolado ang nilalang na yon. Natahimik ang grupo. Sa unang pagkakataon, may ibang direksyon ang kanilang galit. Kung may aswang nga, hindi ba't mas mabuting alamin kung sino ito? Palatandaan ng aswang kinabukasan, nag-imbestiga ang ilang matatanda. Sa palibot ng bahay ni Kapitana, may nakita silang mga marka ng kuko sa bintana, at mga box ng paa na tila hindi sa tao, mahaba at nakaturo ang daliri, pakrus ang pagkakaayos. Sa ilalim ng puno ng saging, may natagpuan silang puting balahibo at tinik ng isda, mga bagay na ayon sa mga albularyo ay paboritong dala ng mga aswang bilang alay. Dahil dito, nagkawatak-watak ang opinyon ng mga taga-baryo. May ilan pa ring naniniwala na si Perya ang may sala, ngunit ang iba na may nagsisimula ng maniwala na baka hindi siya ang tunay na may gawa. Ang mas nakakatakot. Baka mas malapit pa sa kanila ang halimaw, baka isa sa kanila. Yenes pagbisita ay gabi kinagabihan, habang patay ang lahat ng ilaw sa bahay ni Perya, may narinig siyang muli ang parehong 3 katok sa pinto, gaya ng nakaraang gabi. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto. Sa labas, isang matandang babae na halos puti na ang lahat ng buhok, may mga matang tila alam ang lahat ng sikreto sa paligid. Magandang gabi, Hija, wika ng matanda. Ako'y napadaan lamang. May dala akong lunas. Lunas, tanong ni Perya. Hindi gamot. Lunas sa takot sa panliligalig. Ako si Lola Ide. Marami na akong nasaksihan sa mundong ito. At nakikita kong hindi ikaw ang may sala. Gusto mo bang tulungan kita? Nanatiling tahimik si Perya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat.
Ngunit sa mga mata ng matanda, may kakaibang anyo, tila hindi ito ordinaryong tao. May kakaiba sa kanyang presensya, isang lihim sa dilim na handang umalalay. Sa gabing iyon, nag-umpisa ang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang inaping labandera at isang nilalang na matagal nang nabubuhay sa anino ng gabi. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Rafael. Ang ihip ng hangin ay tila may dalang lihim, at ang mga alingaungaw ng tsismis ay pansamantalang napalitan ng kabat-bulong-bulungan tungkol sa aswang. Ngunit sa pinakadulo ng baryo, sa isang muntit maralitang kubo, may isang kasunduang unti-unting binubuo sa dilim, isang kasunduan ng pagkakaibigan, ngunit sa pagitan ng dalawang nilalang na parehong hindi tanggap ng lipunan. Si Lola Ide, ang matandang kumatok kina Aling Perya, ay hindi isang ordinaryong babae. Sa unang tingin, para lamang siyang karaniwang lola, payat, kuba, may puting buhok at malalim ang mga mata. Pero may kakaibang presensyang bumabalot sa kanya. Hindi takot ang dala ng kanyang anyo, kundi isang malamig at hindi maipaliwanag na kuryente sa paligid. At sa unang gabi ng kanilang pag-uusap, ibinunyag niya kay Perya ang lihim na matagal nang ikinukubli ng gubat sa hilagang bahagi ng baryo. Ako'y isa sa hindi naintindihan. Sa ilalim ng ilawan ng kandila, naupo si Lola Ide sa harap ni Perya, habang natutulog si Lando sa banig. Hindi mo ako kailangan katakutan, Hija, malumanay na panimula ng matanda. Ako'y isa sa mga hindi naintindihan, tulad mo. Anong ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Perya, hindi pa rin lubusang kampante. Minsan akong naging tao. Minsan akong tinulungan ng isang katulad mo, isang ina, isang inaping babae. Kapalit ng buhay niya, binigyan ako ng lakas. Lakas para magbago. Lakas para mabuhay nang hindi kailangan ng hustisya mula sa mga taong mapanghusga. Natahimik si Perya. Sa kanyang puso, may bahagi ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang awa at pag-usisa. Isa ka bang aswang? Tanong niya sa wakas. Tumango si Lola Ide. Pero hindi ako ang halimaw na sinasabi ng mga tao. Hindi ako pumapatay ng inosente. Ako ay tagapagbantay. At ngayon, naparito ako hindi para manakot, kundi para tulungan ka. Nararamdaman kong may panganib na mas malaki pa sa bintang. May nilalang na gumagala sa baryo ninyo, at hindi iyon ako. Tanda ng madilim kapangyarihan ipinaliwanag ni Lola Ide na ilang linggo na niyang minamatyagan ang baryo ng San Rafael. May kakaibang enerhiya siyang naramdaman, isang uri ng kulam na hindi na natural, kundi may halong galit at kasakiman. Ang sakit ng batang si Mika, paliwanag niya, ay hindi galing sa kulam ng karaniwang mangkukulam. Isa itong panggagaya. Ipinapakita ang sintomas ng kulam, pero ang pinagmulan ay mas malalim, isang nilalang na gustong guluhin ang balanse ng baryo. Nais mong sabihin, may ibang aswang, tanong ni Perya. Hindi lang basta aswang. Isa itong nilalang na dati kong nakaaway, at ngayon ay muling nagbabalik upang maghasik ng lagim. Ginagamit ka bilang sanggalang. Ang galit ng baryo sa iyo ay nagiging tabing para hindi nila makita ang tunay na halimaw. Iyan hialaala ng kahapon sa gabing iyon, isinalaysay ni Lola Ide ang kanyang nakaraan. Noong unang panahon, siya raw ay isang hilot at albularya sa kabilang baryo. Minahal siya ng maraming tao, ngunit kinainggitan siya ng isang lalaking mangkukulam na nais agawin ang kanyang mga kliyente. Isinumpa siya nito gamit ang itim na orasyon, dahilan upang siya'y maging aswang. At mula noon, isinumpa rin niya sa sarili na hindi siya kailanman gagamit ng lakas sa masama, maliban na lang kung kailangan. Ang lalaki iyon ay si Mang Kalisto, wika ni Lola Ide. Ngunit sa huling pagkakataon, napalayas siya sa mga bundok. Sa pakiramdam ko, siya ang bumalik at siya ang nagkasakit kay Mika upang pagtakpan ang kanyang muling paglitaw. Napabuntong hininga si Perya. Bakit ako? Bakit ako ang ginagamit niyang sanggalang? Dahil alam niyang mahina ka sa mata ng lipunan. Alam niyang walang maniniwala sa iyo. Ganyan ang estilo ni Kalisto, gagamit ng pang-aapi upang lumakas pa. Then his panukala, anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Perya. Hindi ako gaya mo. Isa lang akong labandera. Ngumiti si Lola Ide, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi mo lang alam kung gaano kakalakas. Ikaw ay pinili ng pagkakataon. Ako'y narito upang ihanda ka. Mayroon akong maibibigay. Mula sa kanyang lumang bayong, inilabas niya ang isang pulseras na gawa sa buto ng hayop at mga ugat ng puno. Isuot mo ito. Hindi ito simpleng agimat. Isa itong panangga. Kung sakaling magpakita si Kalisto, mararamdaman mo siya.
At kapag dumating ang tamang oras, ikaw lang ang may kakayahang tumapos sa kanya. Hindi alam ni Peria kung tatanggapin ba niya ang pulseras, ngunit sa kanyang puso, isang bagong damdamin ang pumupukaw, hindi takot, kundi lakas. Lakas na hindi galing sa galit, kundi sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Gabi ng pagbabago kinabukasan, nagising si Peria na tila may ibang pakiramdam. Parang may nakadugtong sa kanyang balat. Ang pulseras ay parang bahagi na ng kanyang katawan. Nararamdaman niya kung may masamang enerhiya sa paligid. At habang naglalakad siya sa baryo, napansin ng ilang tao na may pagbabago sa kanyang tindig, hindi na siya yuyuko-yuko, kundi tuwid, buang loob, at tila ba may dumadaloy na kakaibang lakas. Hindi na siya si Peria na kilala natin dati, bulong ng isa. Parang may hawig sa matandang nakita raw sa gubat, sabi naman ng isa. Ngunit walang makakapigil sa kanyang bagong layunin, linisin ang kanyang pangalan, protektahan si Lando, at tulungan si Lola Iday sa pagharap sa tunay na halimaw. Lumipas ang mga araw na puno ng pananahimik sa baryo. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, ay may tahimik ring pagsasanay at pagkakabuo ng isang hindi inaasahang ugnayan, ang pagkakaibigan ni Aling Peria, ang inaping labandera, at Lola Iday, ang matandang aswang na dati ring biktima ng panghuhusga. Ang dalawang babae, bagamat magkaiba sa pinanggalingan, ay isa ang pinagdaanan, ang pagiging tampulan ng tsismis, ang kawalan ng hustisya, at ang pagkakait ng lugar sa lipunan. Yenhi munting himpilan tabi ng ilog isang umaga, habang bumababa ng ilog si Peria upang maglaba, nadatnan niya roon si Lola Iday, nakaupo sa isang malaking bato at tila nagbibilad ng mga tuyong dahon ng sambong. Dati ay pinandidirihan niya ang ganitong tagpo, isang matandang mukhang engkanto na may mga halamang gubat, ngunit ngayon ay tila isang ina na ang turing niya rito. Magandang umaga, Hija, bati ni Lola Iday. Handa ka na ba sa ikalawang hakbang? Napakunot no si Peria. Ano pong hakbang? Ihanda ang sarili sa hinaharap. Hindi lang sa laban, kundi sa katotohanang hindi ka na muling magiging kagaya ng dati. Mula noon, halos araw-araw ay nagkikita na sila. Habang si Peria ay naglalaba, si Lola Iday ay nagtuturo sa kanya ng mga lumang kaalaman, paano gumamit ng dahon ng bayabas para sa sugat, paano hanapin ang pulso ng taong may kulam, at paano huminga ng sabay sa hangin upang maramdaman ang presensya ng masamang nilalang sa paligid. Hindi ito karaniwang pakikipagkaibigan. Sa halip, ito ay tila paghahanda ng isang tagapagmana sa pamana ng lihim. Pagkakatiwala pagkakaunawa, hindi kailanman tinanong ni Lola Iday si Peria kung handa na ba siyang lumaban. Ang una niyang layunin ay itayo muli ang pagkatao ng babae. Araw-araw, tinuturuan niya itong pakinggan ang paligid, ang tunog ng hangin, ang sigaw ng mga uwak, ang pagdaloy ng tubig. Nakikinig ang kalikasan, wika niya. Hindi ito tulad ng mga tao. Hindi ito mapanghusga. Kung natutunan mong makinig sa kalikasan, matututo ka ring makinig sa sarili mong puso. Minsan, sa gitna ng paghuhugas ng mga damit, mapapansin ni Peria ang pagkislot ng mga dahon kahit walang hangin. Doon niya mararamdaman ang mga aninong dumaraan. Hindi lahat ng anino ay masama, minsan, ito'y alaala lang ng nakaraan, minsan ay paalala ng panganib. Ngunit natututo siyang makiramdam, at sa dami ng taon na siya'y pinatahimik, ito ang unang pagkakataong may nakikinig din sa kanya. Iyan hielid sugat din ay hindi nakikita isang gabi, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng akasya sa gilid ng gubat, napatanong si Lola Iday, ano ang pinakamasakit na sinabi sa iyo ng mga tao sa baryo? Matagal bago sumagot si Peria. Na wala akong halaga. Na kahit anong gawin ko, madumi pa rin ako. Mas madumi pa kaysa sa mga labahing nilalabhan ko. Tumango si Lola Iday na tila dama ang bigat ng kanyang sagot. Ang sugat na ganyan, anya, ay hindi naagapan ng anumang halamang gamot. Ngunit may isa kang sandata na hindi nila makikita. Ano yon? Tanong ni Peria. Pagkakaibigan. Pagkakaisa. Hindi mo man mapilit ang lahat na paniwalaan ka, pero sapat nang may isang nilalang na naniniwala sa'yo. At ako yon, Hija. Doon, sa katahimikan ng gabi at sa pagitan ng mga bituin, nabuo ang isang matibay na ugnayan, isang aswang at isang tao, kapwa tinanggihang pakinggan ng lipunan, ngunit ngayon ay magkaagapay sa dilim. Ienhi babala isang gabi, habang nagbabantay sila sa tapat ng bahay ni Aling Peria, bigla nilang naamoy ang masangsang na amoy ng nasusunog na buhok. Dumarating na siya, bulong ni Lola Iday. Mula sa kalayuan, may nakita silang aninong dumaan sa bubong ng bahay ni Kapitana Rosalinda,
isang anyong malaki, may mahahabang kuko at pulang mga mata. Hindi ito ang karaniwang aswang, ito ang halimaw ng galit, ang tinatawag ni Lola Iday na si Mang Kalisto. Hindi pa nila kailangang harapin ito ngayon. Ang totoo, si Perya ay hindi pa handa. Ngunit ayon kay Lola Iday, kailangan na nilang magsimulang maghanda, hindi lamang para sa laban sa gabi, kundi para sa pagbawi ng pangalan at dangal ni Perya. Isang gabi ng panata sa isang simpleng ritual sa tabi ng ilog, nagsindi si Lola Iday ng 5 kandilang itim at pinaupo si Perya sa gitna. Panata ito, Hija, sabi niya. Panata ng isang nilalang na inapi ngunit hindi kailanman tinalo. Nagdasal si Lola Iday sa wikang matagal nang nalimot. Sa gitna ng hangin, sa pagitan ng mga alitaptap, itinaas niya ang 2 palad ni Perya at inilagay dito ang pulseras ng ugat at buto. Sa gabing ito, tinatanggap mo ang liwanag at dilim. Hindi para manakit, kundi para magtanggol. Hindi para maghiganti, kundi para ipagtanggol ang karapatan mong mamuhay ng payapa. 2 nilalang, isang layunin mula sa gabing iyon, naging magkaibigan na ng buong puso sina Perya at Lola Iday. Kahit na magkaiba sila ng kalikasan, pareho sila ng adhikain, ang manindigan laban sa mapanghusga, ang protektahan ang walang laban, at ang labanan ang tunay na halimaw na nagpapanggap na inosente. Hindi pa nila alam kung kailan babalik si Kalisto upang maghasik muli ng lagim, pero sa ngayon, sa gitna ng katahimikan ng baryo, may 2 nilalang na magkasamang nagbabantay, isang aswang at isang labandera, at sa kanilang pagkakaibigan, unti-unting nabubuo ang lakas na hindi kayang pigilan ng sinuman. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, tila dahan-dahan na ring natututo si Aling Perya sa mga kaalaman ni Lola Iday, mga lihim na hindi itinuturo sa simbahan, hindi binabanggit sa paaralan, at tiyak na ikagugulat ng sinuman sa baryo. Ngunit sa bawat bagong aral at lakas na kanyang natatanggap, kasabay rin ang tanong na bumabagabag sa kanyang puso, ginagamit ko ba ito para gumanti? O para itama ang mali? Tahimik pagkabalisa mula nang magsimula ang pagtuturo ni Lola Iday kay Perya, nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaibang mga bagay. Tuwing gabi, bago siya matulog, may bumubulong sa kanyang tenga, mahihinang tinig na parang mula sa mga alon ng ilog o mula sa mga dahong nagsasayaw sa hangin. May mga pagkakataong hindi na niya kailangan pang tumingin sa mga tao upang malaman kung galit sila o kung may masamang balak. Ramdam niya agad. Sa mga araw na ganito, hindi niya maiwasang mapatitig sa kanyang mga kamay na tila ba may init na namumuo mula sa kanyang palad. Minsang may dumaan na lasing sa harap ng kanyang bahay at sinigawan siya ng mangkukulam. Huwag mong lapitan ang pamilya ko. Sa galit at sakit ng damdamin, napahawak siya sa isang basong may tubig. Sa isang iglap, nabasag ito nang hindi niya sinasadya at tila galing mismo sa kanyang galit ang puwersa. Doon niya napagtanto, hindi na siya ordinaryong tao. Iyan pagkakasakit ng nanira kasabay ng paglakas ng kanyang pakiramdam, unti-unting nagkasakit ang ilang tao sa baryo, lalo na ang mga aktibong nambastos at nagparatang sa kanya. Si Aling Mila, na matagal ng tsismosang kapitbahay, ay biglang nawala ng panlasa at paningin sa kaliwang mata. Si Aling Biring, na minsang pinilit palayasin si Perya sa palengke, ay inatake sa puso habang naghuhugas ng pinggan. Maging si Kapitana Rosalinda ay naospital dahil sa hindi maipaliwanag na panghihina. Pagkalat ng balitang ito, bumalik ang takot ng mga tao kay Perya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya pwedeng basta-bastang pagbintangan dahil wala ng pruweba at si Perya ay hindi na mahina. Ang tanong ng mga tao, ito ba'y sinasadyang kulam? O likas na karma? Pag-uusap ni na Perya ri Lola Iday. Lola, tanong ni Perya isang gabi habang sila'y nakaupo sa lilim ng buwan. Bakit parang kusa na lang silang napaparusahan kahit hindi ko naman sinasadya? Ang enerhiya mo ngayon ay konektado na sa paligid, paliwanag ni Lola Iday. Kapag ang puso mo ay sugatan at may galit, kusang lumalabas ang enerhiya sa kalikasan. Hindi mo kailangang bumigkas ng orasyon o magsindi ng kandila. Ang mismong damdamin mo ay naging bahagi ng daigdig. Pero ibig sabihin ako ba ang dahilan kung bakit sila nagkakasakit? Hindi, sagot ng matanda. Sila ang dahilan ng sarili nilang kapalaran. Ikaw ay naging daluyan lamang. Ang tanong ay papayagan mo ba ang sarili mong mapuno ng galit hanggang ikaw na rin ang masaktan sa bandang huli? Napatahimik si Perya. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga panahong pinagtawanan siya, nilapastangan, at ininsulto sa kabila ng kanyang pagiging masipag at tahimik. Pero sa puso niya, naroroon din si Lando, ang anak niyang walang muwang, na tanging siya lamang ang mayroon. Hindi niya kayang maging ganap na halimaw.
Iyan is pagtitipon ng Egg Plaza habang unti-unting tumitindi ang tensyon, nagpa siya ang mga tao sa baryo na magpatawag ng isang pagpupulong sa plaza. Nandoon si Kapitan Ruben, ang ilang kagawad, at halos lahat ng residente. Isa sa layunin nila, tukuyin kung sino ang dapat sisihin sa mga sunod-sunod na karamdaman at kababalaghan. Hindi na ito normal, sigaw ni Aling Lourdes. Simula nang ipagtanggol natin si Peria, isa-isa nang nagkakasakit ang mga dating bumangga sa kanya. Baka siya talaga ang may sala, sigaw naman ng isa. Ngunit may lumapit isang batang babae, kaibigan ni Lando. Hindi po si Aling Peria ang masama. Nakita ko po minsan sa bubungan namin may itim na nilalang. Hindi po tao. Hindi rin babae. Matangkad at may pulang mata. Nagkatinginan ang mga tao. Doon nila naalala ang sinabing kwento ni Mang Sito tungkol sa hindi tao na nakita sa bubong. Unti-unting nabaling ang hinala, baka may isa pang nilalang sa baryo na higit pa sa kaya nilang intindihin. Peria, pagpili ng daan kinagabihan, humarap si Peria kay Lola Iday. Lola, gusto ko nang tapusin ito. Ayokong patuloy na isipin ng mga tao na ako'y salot. Pero ayokong makipagpatayan. May 200 sa harap mo, sagot ni Lola Iday. Ang una, gantihan ang lahat ng nanakit. Maghihiganti ka, lalakas ka, pero mawawala ang puso mo. Ang pangalawa, linisin mo ang pangalan mo hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng liwanag. Mas mahirap ito, ngunit ito ang tunay na katarungan. Huminga ng malalim si Peria. Pinikit niya ang mga mata. Sa kanyang palad, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. Sa isip niya ay ang mukha ni Lando, masaya, walang bahid ng takot. Isa lang ang sagot niya. Gusto ko ang katarungan, hindi paghihiganti. Ganhe desisyon sa gabing iyon, nagdesisyon si Peria na magpakumbaba sa kabila ng kanyang lakas. Bumalik siya sa plaza, dala ang kanyang anak, at harap-harapang humingi ng kapatawaran, hindi dahil siya ay may sala, kundi dahil gusto niyang tapusin na ang galit, ang takot, at ang pagkakawatak-watak. Hindi ko kayo masisisi kung galit kayo sa akin. Pero sana, matutunan niyong makinig muna bago humusga. Ako ay tao rin, nasasaktan, umiiyak, nagmamahal sa anak kong si Lando. Hindi ako halimaw. Pero kung kinakailangan kong ipagtanggol ang anak ko, gagawin ko kahit harapin pa ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng gabi. Tahimik ang mga tao. At sa katahimikang iyon, unti-unti ring bumalik ang respeto. Hindi lahat ay naniwala agad. Ngunit may ilan nang nagsimulang magduda kung sino talaga ang dapat katakutan. Pagtakip silim na sa San Rafael, naramdaman ng bawat isa sa baryo ang mabigat na kapangyarihan ng mga pangyayari. Sa pag-ikot ng orasan patungo sa pagdilim ng gabi, tila may masamang presensya na nagmumulto sa bawat sulok ng lugar. Sa gabing ito, ang dating kampanya ng galit at takot ay hahantong sa isang hindi malilimutang yugto ng lagim, isang gabi na tinaguriang ang gabing dumugo ang kalye. Simula ng gabing puno ng kakaiba habang unti-unting nawawala ang huling liwanag ng araw, naging silipin ng gabi ang mga nagdaraan sa kalsada. Sa simula, tahimik lang. Ngunit parang may kakaibang alon na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Habang pinagmamasdan ni Lando ang labis na pagbabago sa paligid, napansin niyang kakaiba ang paggalaw ng mga tao. May mga matang nagmamasid na parang nagtatago ng matinding takot at galit. Mamang, bakit po parang may kakaiba sa paligid natin? Tanong ni Lando, akala niya ay may daw umuusig na multo sa kalye. Anak, tahimik lang tayo. Makakaraan din to, sagot ng ina, bagamat sa kanyang tono ay may halong kaba. Ngunit alam niyang sa gabing ito, hinding-hindi magiging ordinaryo ang lahat. Unang siglo ng kaguluhan sa gitna ng baryo, nagsimulang magtipon-tipon ang mga residente sa plaza. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng hinala at takot. Mula sa malayo, narinig ang mga sigaw at iyak, mga tinig na parabang sumasagasa sa katahimikan ng gabi. May ilan na patuloy na pinupuntahan ang bahay ni Kapitana Rosalinda, dahil doon raw nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Sa labas ng bahay, nakatayo ang grupo ng mga matatanda, nakasiksik ang mga galit na nakaukit sa mga mukha. Panahon na para malaman na natin kung sino ang may sala, sigaw ni Aling Lourdes habang humahagis ng mga batik at bato sa hangin. Ang mga boses ng tao ay unti-unting sabay-sabay, parang isang malaking paghiyaw na pumapailan lang sa bawat kanto ng baryo. Sa kabilang dako, isang anino ang biglang kumilos sa madilim na kalsada. Ito'y tila matikas ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi ito matukoy kung tao o halimaw. Ngunit ang presensya nito ay naging sinyal ng isang kasindak-sindak na kapalaran.
Si Mang Kalisto, ang nilalang na matagal nang pinaghihinalaan, ay muling bumabalik upang ipakita ang kanyang galit. Kaguluhan es Ilid Kalye, mabilis na kumalat ang balita, may isang malaking gulo sa gitna ng baryo. Ang dating mga tsismosa, ang mga dating mapanupil, at pati na rin ang mga taong nagbintang kay Perya ay naging biktima ng pangyayaring hindi nila inaasahan. May mga sasakyan, bahay, at kahit ang mga kalye mismo ang tila nagkaroon ng sugat, mga marka ng dugo na patunay na may labanang naganap sa mga madilim na sulok ng San Rafael. Habang ang mga tao ay nanghihina at nalulumbay sa nasabing pangyayari, may isang grupo na naglakad patungo sa palibot ng plaza. Kabilang dito si Kapitan Ruben, na matagal nang pinaninindigan na may hustisya para sa lahat, at mga kasama niyang handang protektahan ang bawat residente laban sa puwersa ng kasamaan. Hindi natin hahayaang manalo ang dilim, anya habang binubuo ang isang grupo ng mga kabataan at matatanda. Ipaglalaban natin ang ating tahanan, ipagtatanggol ang ating baryo. Mula sa mga nakatagong sulok, nakita ni Lando ang sarili niyang nagmamasid. Sa kabila ng takot, nabuo sa kanya ang determinasyong hindi sumuko, isang determinasyong hinubog ng mga pangakong binitiwan ng ina nitong si Aling Perya at ng mga aral ni Lola Iday. Alam niyang dito, sa labis na dilim, magkakaroon na ng simula ng pagbabago. Suliranin ilu lumalakbay dilim sa gitna ng kaguluhan, sa isang madilim na kanto ng kalye, nagsimulang magsabitan ng mga piraso ng kahoy at bato. Muling lumakas ang pagkilos ng mga taong nagagalit, ngunit hindi ito naging dahilan upang mapusuan ang lahat na maghiganti. Ang kanilang galit ay nahaluan ng pangamba sa mga kapahamakan na maari nilang idulot sa kanilang mga sarili. Sa panahong ito, nakikita ni Lando ang pagbabago sa kanyang ina. Hindi na lamang siya ang dating labanderang mahina at tahimik, siya ay naging isang mandirigma ng liwanag laban sa dilim. Nanumbalik ang dating kislap sa mga mata ni Perya, isang kislap ng tapang at pag-asa na umaasang babalik ang dati nilang katahimikan. Mamang, ano po kaya ang mangyayari? Bulong ni Lando habang siya ay nakatanaw sa malayong bahagi ng kalsada kung saan kumikislap ang mga ilaw at anino. Sa puso niyang naglalaban ang takot at pag-asa, nariyan ang dakilang misyon na inialay ng mga pangyayari. Iyan ay paglaban ng bayaning hinahasa. Dumating ang sandali na halos umabot sa pagkatalo ang mga taga-baryo. Ang mga anino ng kalye ay tila sumanib sa mga sulyap ng mga masasamang nilalang. Nang malaman ni Perya ang tunay na kalagayan, agad niyang tinawagan ang lahat ng nais makinig, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng isang malinaw na panawagan para sa pagkakaisa at hustisya. Mga kababayan, magsama tayo, sigaw niya sa gitna ng plaza habang lumalakad patungo sa harap ng nagkakagulong masa. Hindi tayo narito upang maghiganti, kundi upang itakwil ang kasamaan na dumudurog sa ating pagkatao. Huwag tayong padadala sa mga peking pangako ng puot, sabayan niyo ako upang ipaglaban ang tama. Sa kanyang tinig, kumalat ang isang kakaibang kapangyarihan. Ang bawat salita ay nagpapalakas, nag-aaliw, at nagpapalayo sa mga kaisipang mapanira. Unti-unti ring umakyat ang pag-asa sa puso ng bawat isa. Sa kabila ng ulan ng dugo at unos ng galit, nariyan ang liwanag ng pagkakaisa, isang liwanag na unti-unting sumibol sa gitna ng dilim. Yan ay huling sandali sa kabila ng labanan at kaguluhan, biglang naganap ang isang pangyayaring hindi inaasahan. Isang malakas na sigaw ang pumutol sa kaguluhan, mula sa hindi inaasahang dako, lumitaw si Mang Kalisto. Sa kanyang paglabas mula sa dilim, dumapo ang pakiramdam ng takot sa bawat sulok ng plaza. Ang kanyang matalim na mga mata at nakakasindak na itsura ay nagpapakita ng isang nilalang na puno ng galit at paghihiganti. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa. Lumapit ang isang liwanag sa gitna ng gabi, at kasabay nito ay ang pag-angat ni Perya, magkasama ang kanyang anak at ang mga taong handang ipaglaban ang pagkakaisa. Ito na ang ating pagkakataon, sigaw niya. Sa liwanag ng ating puso at pagkakaisa, harapin natin ang tunay na halimaw. Muling sumiklab ang labanan, isang huling pagsagupa ng mga puwersa ng kabutihan laban sa nagbabadyang kasamaan. Ang bawat pag-ikot ng oras ay puno ng labanan ng damdamin at pisikal na puwersa. Sa kabila ng lahat, ang mga taong nagmamahal sa kanilang baryo ay nagtagumpay, isang patunay na sa loob ng pinakamadilim na gabi, maaari pa ring sumikat ang bituin ng pag-asa. Iyan ay pamamaalam simula ng pagbabago, dahan-dahang nang humupa ang kaguluhan. Ang mga nagkagulong kalye, na puno na ng dugo at pagkabigo, ay napalitan ng katahimikan at pagninilay. Nagbabalik tanaw ang mga tao sa kanilang mga pagkukulang at nagkakaroon ng pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaisa.
Para kay Perya, ang gabing ito ay simbolo ng muling pagsilang, isang pagkakataon upang tapusin ang maling akala at simulan ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang mga sandali at unti-unting bumalik ang mga ilaw sa baryo. Ang mga sugat sa kalye, bagaman nabubuo ng alaala ng labanan, ay magsisilbing paalala ng pag-asa na nag-uumapaw mula sa pagkakaisa at pagmamahal. Ang gabi na dumugo ang kalye ay naging paalala ng tunay na halaga ng bawat isa, ang pagtatanggol sa tama at ang pagkakamit ng hustisya ng walang kinikilingan. At sa bawat patak ng dugo na tumulo noong gabing iyon, unti-unti ring nabuo ang simula ng pagbabago, isang simula ng isang baryong nagsumikap na maging mas makatarungan, may malasakit, at higit sa lahat, nagkakaisa. Matapos ang madugong gabi, unti-unting bumalik ang kaayusan sa baryo ng San Rafael. Ang dating mga mata ng mga tao na puno ng hinala, takot, at galit ay ngayoy puno ng pagkalito, pagsisisi, at tahimik na pag-unawa. Ngunit sa likod ng panahimik na iyon, alam ng ilan, lalo na nina Perya, Lola Ide, at ng mga nakasaksi sa tunay na laban na hindi pa tapos ang kwento. Sa baryong ito, ang kasaysayan ay hindi lamang binubuo ng mga pagdiriwang at alaala ng pagkakaisa, kundi pati na rin ng mga lihim na kung hindi huhukayin ay magpapatuloy sa pagpapasakit ng mga inosente. Ang lumang aklat sa ilalim ng bahay ilang araw matapos ang insidente, habang naglilinis si Perya ng mga nasirang bahagi ng kanyang bahay, napansin niya ang isang siwang sa sahig. Sa pag-usisa, tinanggal niya ang ilang tabla at doon niya nakita ang isang lumang kahon, may kalawang ang mga bakal na padlock at may ukit ng mga kakaibang simbolo sa kahoy. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang lumang aklat, isinulat sa sinaunang Tagalog, gamit ang itim na tinta na parang dugo. Sa tulong ni Lola Ide, isinalin nila ang mga nilalaman nito, mga kasaysayang hindi isinama sa kasaysayang itinuturo sa paaralan. Ayon sa aklat, may dalawang uri ng aswang, ang aswang ng kadiliman na kumakain ng laman at nagpapakalat ng takot, at ang aswang ng balance, mga nilalang na isinumpa ng lipunan, ngunit nagtatanggol sa kalikasan at kaayusan. Isa akong aswang ng balanse, pahayag ni Lola Ide. Kaya hindi ko sinaktan ng mga tao kahit na ako'y tinaboy. Ang tunay na kalaban natin ay ang mga tulad ni Kalisto, ang lahi ni Kalisto at ang ugnayan sa baryo sa karagdagang pagsasaliksik, natuklasan ni Perya ang mas malalim na katotohanan, si Mang Kalisto, ang halimaw na umatake sa kanilang baryo, ay hindi basta-bastang nilalang. Siya ay mula sa sinaunang angkan ng mga tagapag-ulol, mga nilalang na gumagapang sa puso ng tao at pinalalakas ang galit, inggit, at pagkamuhi upang makalason ng buong komunidad. Lumipat-lipat na raw si Kalisto sa iba't ibang baryo sa nakalipas na siglo. Nagkukubli sa katauhan ng isang matanda, o isang albularyo, o minsan ay isang simpleng mamamayan, habang palihim niyang kinokontrol ang takbo ng galit sa isang lugar hanggang sa tuluyang magbuwal ito sa sariling kasiraan. At ngayon, ang baryo ng San Rafael ang naging sunod niyang biktima. Hindi siya basta umaatake sa gabi lang, ani Lola Ide. Ang sandata niya ay ang galit at panlilibak ng mga tao sa isa't isa. Kapag ang baryo ay napuno ng takot at pagkamuhi, doon siya lumalakas. At kapag may isang inosenteng pinagbintangan, iyon ang kanyang pagsilang. Napaluhod si Perya sa bigat ng natutunan. Hindi siya lang ang pinuntirya ni Kalisto, ang buong baryo mismo ang tinarget nito, at ang kanyang paninira ay ginamit bilang mitsa upang palakasin ang kasamaan. Ang katuwang na lihim, si Kapitan Ruben, habang iniimbestigahan nina Perya at Lola Ide ang mga lihim, napansin nilang may ilang dokumentong iniwan sa Plaza Hall. Mga sulat na naglalaman ng petisyon laban kay Perya na isinusulong noon ng mga ilang residente. Ngunit may pirma sa mga papel na kakaiba, isa sa mga pirma ay mula kay Kapitan Ruben. Sa unang pagkakataon, pinuntahan ni Perya si Kapitan upang harapin siya. Kap, alam ko ang tungkol sa petisyon. Alam ko ring alam mong hindi ako ang tunay na may sala, mariing sabi ni Perya. Tahimik si Kapitan sa una. Tapos, ibinulalas niya ang katotohanan. Ako ang una niyang kinausap, anya. Akala ko'y isa lang siyang albularyong matagal nang kilala ng mga matatanda. Tinuruan niya akong maging mas matatag daw. Ngunit hindi ko alam, binubulungan na pala niya ako. Napansin kong mas madali akong magalit. Mas mainit ang ulo ko. Lahat ng may pagkakamali gusto kong palayasin. Ginamit ka niya, ani Lola Ide. Tumango si Kapitan. At ngayon, nais kong tumulong upang matigil na ang lahat. Sabihin niyo lang kung anong kailangan niyo, ang orasyon ng pagpapalayas mula sa aklat na nakuha sa ilalim ng bahay ni Perya.
May isang orasyon na tanging isang tao lamang na may pusong dalisay at nakaranas ng di makatarungang paninisi ang maaaring bumigkas. Ang orasyon ay panawagan sa kalikasan, sa espiritu ng baryo, at sa mga nilalang ng liwanag upang itakwil ang isang aswang ng kadiliman mula sa isang lugar. Hindi ito simpleng dasal, paliwanag ni Lola Ide. Ito ay isang pangako na sa pagbibigkas mo ng orasyon, kinikilala mo ang iyong pagkatao bilang tagapagtanggol, hindi bilang biktima. Nagpasya si Peria na siya ang bumigkas nito. Sa harap ng mga natitirang matatanda sa baryo, sa tulong ni Kapitan Ruben, inihanda nila ang lugar ng ritual, sa mismong plaza kung saan unang itinuro si Peria ng daliri ng tsismis. Doon rin niya ibabalik ang dangal hindi lamang ng kanyang pagkatao, kundi ng buong komunidad. Simula ng tunay na pagbabago sa pagsambit ni Peria ng orasyon, lumakas ang ihip ng hangin. Nangalalaglag ang mga tuyong dahon mula sa akasya. Sa gitna ng liwanag ng buwan, nagpakita muli ang anyo ni Kalisto, humahalinghing sa sakit at galit. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang kakampi. Wala nang galit mula sa mga tao. Wala nang paninira. Wala nang takot. Nakita ni Kalisto sa mga mata ng mga tao ang isang bagay na hindi niya kayang lamunin, pagkakaisa. Sa isang iglap, winasak ng orasyon ang kanyang anyo, at ang kanyang kapangyarihan ay nawala na parang usok na tinangay ng hangin. Napalitan ng katahimikan ng plaza, ngunit ito'y katahimikan ng pag-asa. Isang alaala, isang simula lumipas ang ilang araw, nagdaos ng munting pagtitipon ang buong baryo. Hindi bilang selebrasyon ng panalo sa aswang, kundi bilang pagtanggap sa pagkakamali at pagsalubong sa bagong kabanata. Itinayo sa gitna ng plaza ang isang munting bantayog para kay Peria at Lola Ide, hindi bilang mga bayani, kundi bilang paalala, na ang tunay na halimaw ay hindi laging may pulang mata at mahahabang kuko, minsan. Ito ay nasa isip at dila ng mga taong mabilis humusga. 53.